Martial Peak, Kabanata 5409. Lumitaw ang mga Royal Lords. Laging nararamdaman ni Yang Kai na siya ang pinakaangkop na lumaban ng mag-isa. Siya ay may kapangyarihang higit pa sa kapangyarihan ng mga nasa kaparehong grado, at kahit na nahaharap siya sa isang Territory Lord, nagawa niyang mag-transform bilang isang Ancient Dragon para makipaglaban. Mayroon din siyang space secret techniques na nagpapahintulot sa kanya na malayang pumunta at pumunta pati na rin ang ilang iba pang mga pakinabang na walang kapantay sa mga 7th grade masters. Sa pamamagitan lamang ng pakikipaglaban sa kanyang sarili maaari niyang mapakinabangan ang kanyang mga pakinabang. Siyempre, mas mababa ang panganib na ma-expose sa kanya kapag lumaban siya sa tabi ng Dawn Squad, ngunit ito rin ay isang uri ng pagpigil para sa kanya. Ang iba ay hindi mapantayan ang kanyang bilis at mabilis na reflexes, kaya kailangan niyang makipag-coordinate sa kanila kapag gumagawa ng isang hakbang. Ngayong wala na ang Dawn ng Light, ang lahat ng pagpigil kay Yang Kai ay inalis. Hawak ang Supreme Limitless Spear Art, hindi mabilang na mga anino ng sibat ang kumalat sa lahat ng direksyon, at sa oras na ito ay kumupas, ang lahat ng nakapalibot sa Black Ink Clansmen ay sumabog sa ambon ng dugo. Habang nasa kamay ang kanyang sibat, si Yang Kai ay sumugod patungo sa mga lugar kung saan ang mga Black Ink Clansmen ay pinaka-concentrate. Saan man siya pumunta, ang mga kaaway ay bumagsak na parang dayami sa gitna ng bagyo. Habang umalangaw-ngaw ang isang dragon roar sa kawalan, nagbago si Yang Kai sa kanyang 70,000 metrong ancient dragon form. Nagpakawala siya ng dragon breath at winalis ang kanyang dragon tail sa kayig ng mga kaaway, na nililinas ang malalaking espasyo sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, hindi siya maglalakas loob na manatili sa kanyang dragon form sa mahabang panahon. Bagamat nagawa niyang labanan ang Territory Lords bilang Ancient Dragon, ang kanyang figure ay masyadong malaki at mahirap para sa kanya na lumipat sa paligid. Hindi banggitin, sa kanyang dragon form, gumawa siya ng isang halatang target at nasugatan ng mga pag-atake na nagmumula sa lahat ng direksyon sa maikling pagkakasunod-sunod. Kahit na karamihan sa mga ito ay mga sugat sa laman, hindi ito maaaring baliwalain ni Yang Kai kung patuloy silang magtambak. Ang kanyang dragon form ay biglang nawala at ang Black Ink Clan ay nawala ang kanilang target. Matapos bumalik sa anyong tao, muling naglibot si Yang Kai sa larangan ng digmaan. Habang nagpapalit-palit siya ng human form at dragon form, nakuha niya ang atensyon ng maraming Black Ink Clansmen. Bagamat maraming kaaway ang humahabol sa kanya, walang takot siyang sumugod at tahimik na winasak ang kanyang mga kalaban. Biglang nag-alon ang Space Principles nang biglang nawala si Yang Kai. Nang muli siyang lumitaw, nasa kalagitnaan ito ng matinding labanan. Ito ay isang labanan sa pagitan ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master at isang Territory Lord sa bone armor. Sa sandaling iyon, naaninag sa mga mata ni Yang Kai ang figure ng Territory Lord na nakasuot ng bone armor. Sa paglaganap ng Time Principles, ang mundo ay tila nagyelo saglit. Itinulak niya ang kanyang sibat at sinaksak ito sa likod ng ulo ng Territory Lord. Kahit na ang sandata ng buto na suot ng Territory Lord na ito ay makapal at halos hindi maarak, ito ay walang anumang mga kahinaan, at ang bitek sa likod ng ulo ng Territory Lord na ito ay isa sa kanila. Ang Azure Dragon Spear ay tumpak na tumagos sa bitek, at agad na lumipad ang mga spark. Biglang naramdaman ni Yang Kai ang isang napakalaking puwersa ng paglaban, na ginagawang imposibleng itulak ang kanyang matalas na sibat pasulong. Natigilan siya, dahil hindi sumagi sa isip niya na hindi siya magtatagumpay kahit na pinuntirya niya ang kahinaan ng kanyang kalaban habang nadidistract siya. Galit na pinalakas ang kanyang World Force, umungal siya. Mamatay. Ang pagbibigay ng higit pang puwersa sa kanyang pag-ulos ay nagdulot ng mas maraming sparks na lumipad at kalaunan, nabasag ang basag sa armor at ang sibat ay tumagos sa ulo ng Territory Lord. Gayunpaman, hindi nagawang itulak ni Yang Kai ang kanyang sibat mula sa kabilang panig dahil pinigilan siya ng matigas na bungo ng kalaban na gawin iyon. Nang magtagumpay, agad na sinubukan ni Yang Kai na umatras, ngunit huli na ang lahat. Sa sandaling inatake ang Territory Lord, inihagis niya ang bone shield sa kanyang kamay kay Yang Kai at isang marahas na puwersa ang tumawid sa kanyang tiyan. Kaagad, naramdaman ni Yang Kai na ang kalahati ng kanyang katawan ay namamanhid at isang malaking sugat ang bumukas sa kanyang tiyan. Bumulwak ang gininto ang dugo mula sa sugat habang nakikita ang kanyang mga nanginginig na organ. Gusto ng Territory Lord na patayin si Yang Kai ng walang awa, ngunit ang huli ay aktwal na nag-activate ng Purifying Light at nilamon nito ang kaaway. Maaaring pigilan ng liwanag ang Black Ink Strength, kaya walang paraan na hindi ito gagamitin ni Yang Kai ngayong nalantad na ang pag-iral nito. Wala pa siyang nadatnan ng mga kalaban na naiwan sa kanya na walang pagpipilian kundi gamitin ang Purifying Light hanggang ngayon.
Sa pagharap sa isang makapangyarihang territory lord, natural na hindi niya mapapanatiling nabubulok ang trump card na ito. Ang territory lord ay hindi nabigla kahit na ang kanyang ulo ay hinampas ng Asher Dragon Spear. Gayunpaman, nang bumalot sa kanya ang purong puting liwanag, humagulgol siya sa matinding paghihirap na para bang nararanasan niya ang pinakamalupit na pahirap sa mundo. Na parang may sariling espiritualidad, ang purifying light ay sumilip sa katawan ng territory lord sa pamamagitan ng kanyang mga sugat at nakipagsagupaan sa kanyang black ink strength, na naging sanhi ng pag-urong at pagsingaw ng magkabilang puwersa. Habang ang territory lord ay natigilan, isang saber light ang bumungad sa kanyang leeg at nabasag ang kanyang sandata ng buto, dahilan para lumipad ang kanyang ulo habang ang itim na dugo ay bumulwak mula sa kanyang leeg. Magaling! Pinuri ni Shu Linggang ang isa pang lalaki habang may hawak na malaking sable sa kanyang kamay. Kung hindi dahil sa tulong ni Yang Kai sa kritikal na sandali, napatay na sana siya ng territory lord na ito. Kung tutusin, kaunting panahon pa lang mula nang umakyat si Shu Linggang sa 8th grade, kaya hindi maihahambing ang kanyang pamana sa mga may karanasang 8th grade masters. Sa kabilang banda, ang mga makapangyarihang innate territory lord na ito na nakasuot ng bone armor ay partikular na nilikha ni Mo para matiis ang malaking halaga ng pang-aabuso. Sa sandaling nakasagupan ni Shu Linggang ang kalaban kanina, nahulog siya sa isang hindi magandang posisyon. Gumamit pa siya ng Evil Purging Divine Spear. Gayunpaman, ang Territory Lord ay mayroon lamang isang maliit na bilang ng mga kahinaan upang pagsamantalahan at si Shu Linggang ay hindi nagawang basagin ang sandata ng kabilang partido, kaya maging ang Evil Purging Divine Spear ay naging inutil. Ang pinaka-epektibong paraan ng paggamit ng kapangyarihan ng Evil Purging Divine Spear ay ang saksakin ito mismo sa katawan ng kalaban, hinahayaan ang Purifying Light na sumabog sa loob ng kanilang katawan nang sa gayon ay direktang gumiling ito sa kanilang Black Ink Strength. Ngayong lahat ng mga Territory Lord na ito ay nilagyan ng matibay na sandata, mahirap para sa Evil Purging Divine Spears na gampanan ang anumang papel. Sa kabilang banda, si Yang Kai ay maaaring magdulot ng mas malaking banta sa mga Territory Lord na ito na nakasuot ng bone armor sa pamamagitan ng direktang pag-channel ng Purifying Light laban sa kanila dahil maaari niyang gabayan ang Purifying Light na dumaan sa mga gaps ng bone armor at makapasok sa kanilang mga katawan. Bago pa matanong ni Shu Linggang kung ayos lang si Yang Kai, nawala na ang huli at muling pumasok sa magulong larangan ng digmaan. Natahimik si Shu Linggang dahil doon. Anuman, alam niya na si Yang Kai ay may makapangyarihang Dragon Clan bloodline, kaya kahit na siya ay mukhang bagbog, siya ay di umano'y maayos. Sa makatuwid, nagpa siya si Shu Linggang na huwag pansinin siya at inilipat ang kanyang atensyon sa isa pang Territory Lord bago sumugod. Ang larangan ng digmaan ay isang gulo, at tila mayroong walang katapusang supply ng mga sundalo ng Black Ink Clan upang palitan ang mga nahulog. Mula nang lumitaw ang pagbubukas, ang agos ng kadiliman ay hindi tumitigil sa pagbuhos mula rito. Parami ng parami ang mga feudal lords at territory lords na lumitaw. Sa kabutihang palad, ang mga tao ay mabilis na nawasak ang mga kaaway, kaya nagawa nilang mapanatili ang balanse. Matapos tulungan si Shu Linggang na pumatay ng isang territory lord, nagpatuloy si Yang Kai na gumawa ng ilan pang kontribusyon. Gamit ang magugulong mga sundalo ng Black Ink Clan bilang panakip, mabilis ngunit palihim niyang nilapitan ang 8th grade masters at territory lords. Kapag malapit na siya, direktang i-activate niya ang Space Principles at maglulunsad ng sneak attack. Natutunan niya ang kanyang aralin pagkatapos ng pag-urong kanina. Hindi na niya tinawag ang kanyang Asher Dragon Spear para salakayin ang mga kalaban at sa halip ay gumamit ng instantaneous movement para lumitaw sa likod ng isang Territory Lord at maghagis ng bolt ng Purifying Light sa kanila. Hindi pinansin ang galit na Territory Lord, pagkatapos ay diretso siyang nawala. Maraming Territory Lords ang dumanas ng pag-urong dahil sa taktikang ito. Ang Purifying Light ay nagawang pigilan ang Black Ink Strength, at ang kanilang Bone Armor ay hindi ganap na natakpan ang Territory Lords. Kapag sila ay tinamaan ng Purifying Light, ang kanilang mga kapangyarihan ay hihina ng husto at ang 8th grade masters ay natural na hindi hahayaan ang ganoong pagkakataon na dumaan sa kanilang mga daliri. Habang palihim na gumagalaw si Yang Kai at hinampas ang Territory Lords na nakasuot ng Bone Armor, hindi maiiwasang matarante sila. Dahil dito, madaling napatay ng 8th grade masters ang mga Territory Lord na ito. Hindi nagtagal ay napansin ng Black Ink Clansmen ang pagkilos ni Yang Kai at mas marami sa kanila ang nagsimulang humabol sa kanya. Kahit saan siya magpunta, sinundan ng magulong unos. Maging si Kang, na nagbabantay sa Primordial Heaven Source Grand Restriction, ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya.
Pagkatapos ng lahat, bihira para sa isang 7th grade master na makagawa ng ganoong epekto sa ganitong uri ng larangan ng digmaan. Habang may pumasok na ideya sa kanyang isipan, binawi ni Kang ang kanyang mga labi at nagpadala ng Divine Sense Transmission kay Yang Kai. Matapos magulat sa ilang sandali, natuwa si Yang Kai habang siya ay naging mas walang ingat. Kanina, hindi pa rin siya mangangahas na lumipat pa sa larangan ng digmaan, dahil nag-aalala siya na baka hindi siya makatakas sakaling makatagpo siya ng isang malakas na kalaban. Nang marinig ang paghahatid ni Kang, nawala ang kanyang mga alalahanin. Ang kanyang mataas na tunog na dragon roar ay muling umalangaw-ngaw sa kawalan at ang kanyang 70,000 metrong figure ng Ancient Dragon ay muling lumitaw sa void habang ang kanyang dragon scales ay nagningning ng gininto ang glow. Habang naglalabas siya ng dragon breath, ang mga sundalo ng Black Ink Clan sa kanyang harapan ay natunaw na parang nyebe sa ilalim ng mainit na araw. Sa buong kasaysayan, marahil ang digmaan lamang sa Late Ancient Era ang maihahambing sa kadakilaan ng digmaan ngayon. Higit sa 100 Great Passes at lahat ng mga elite ng human race ay nagsama-sama. Ito ay isang digmaan na magtatakda ng kinabukasan ng lahat ng tao, kaya hindi nila kayang maging pabaya. Sa paglipas ng panahon, bumaba ang bilang ng 2 milyong sundalong ito dahil hindi na nila nagagamit ang Great Passes para matiyak ang kanilang kaligtasan. Habang ang mga tao ay kailangang makipaglaban sa mga kaaway sa larangan ng digmaan, ang mga kamatayan ay hindi maiiwasan. Saan man sa larangan ng digmaan, ang mga miniature universe ay nasira at ang mga human masters ay namatay. Bukod sa 6th grade at 7th grade masters, maging ang 8th grade masters ay hindi nakaligtas sa kapalaran. Humigit kumulang 2 milyong kawal ng tao ang nagsalitan sa pagsalakay sa mga kaaway, ngunit hindi pa rin maganda ang mga bagay. Lahat pare-pareho, walang nagpatinag. Sa Great Passes, isang beses lang nakakilos ang Old Ancestors bago tumahimik. Hindi naman sa ayaw nilang kumilos, ngunit hindi sila nang ahas na kumilos. Ang pinakamalakas na Black Ink Clansmen na lumabas sa gap sa ngayon ay ang Territory Lords, habang ang Royal Lords ay wala pa ring nakikita. Wala sa kanila ang nakakaalam kung gaano karaming mga Royal Lord ang nagtatago sa dilim, ngunit dahil hindi nagpakita ang mga Royal Lords, ang mga Old Ancestors ay maaari lamang manatiling hindi kumikibo. Kung hindi, ang kanilang mga kahinaan ay malalantad sa mga kaaway. Dumating sa punto na kahit isang maliit na pagkakamali ay maaaring magbuwis ng kanilang buhay. Ang larangan ng digmaan ay napuno ng kaguluhan, ngunit ang invisible undercurrents ay gumagalaw din habang ang Humans and Black Ink Clan ay nagsasagawa rin ng isang paligsahan ng pasensya. Kung ang Old Ancestors o ang Royal Lords ay unang lumitaw sa larangan ng digmaan ay magkakaroon ng malaking papel sa pagtukoy ng kahihinatnan ng digmaan. Nang makitang napakaraming sundalo ng tao ang napatay, ang mga Old Ancestor ay natural na nadurudge ang puso. Gayunpaman, alam nila na maaari lamang silang magngangalit ng kanilang mga ngipin at manatili sa kanilang paninindigan baka madiskerel lahat ang kanilang mga plano. Sa kasalukuyan, si Yang Kai ay malubhang nasugatan. Kahit na ang mga nabubuhay na nilalang sa kanyang miniature universe ay patuloy na nagpupuno ng world force para sa kanya, napagtanto niyang hindi na siya makakapagtiyaga ng mas matagal. Habang ang iba pang mga cultivator ay humalili sa pagbalik sa Great Passes upang magpagaling, hindi siya nagpahinga kahit isang beses mula noong siya ay sumali sa labanan. Nagawa niyang pumatay ng mahigit 100,000 sundalo ng Black Ink Clan at kahit na hindi niya personal na napatay ang isang Territory Lord, ilang dosina sa kanila ang naharas ng kanyang purifying light at pagkatapos ay naalis. Gayunpaman, ito ay gumawa lamang ng kaunting epekto sa pangkalahatang labanan. Tila hindi matatapos ang digmaang ito sa bilis na ito. Noon naramdaman ang isang kahangahangang aura na nagmumula sa puwang na nagpabago sa lahat. Lalong tumindi ang mga pag-atake ng Black Ink Clan habang naramdaman ng mga tao ang paninikip ng kanilang mga dibdib. Napagtanto nilang lahat na ang mga Royal Lord, na nanatiling matyaga sa lahat ng oras na ito, ay sa wakas ay gumawa ng isang hakbang. Ito ang pagbabagong matagal nang gustong makita ng mga tao. Kung tatanggi pa rin ang Royal Lords na lumitaw at ang Black Ink Clan ay patuloy na nagpapadala ng mas maraming Territory Lords at mas mahihinang sundalo para lumaban, ang mga tao ay bababa sa isang estado ng kawalan ng pag-asa. Ngayong lumitaw na ang Royal Lords, ipinakita nito na hindi na kaya ng Black Ink Clan ang pagkawala ng Black Ink Strength. Dumating na sa punto kung saan ang Royal Lords ay walang pagpipilian kundi ang pumunta sa field. Isang maringal na figure ang lumabas sa kadiliman sa pamamagitan ng puwang at isang mabagsik na aura ng Royal Lord ang tumawid sa kawalan. Bago pa man siya umalis sa puwang, inilibot niya ang kanyang tingin sa paligid sa isang mapagkunwari na paraan, ngunit sa sandaling iyon,
mahigit 10 figure ang biglang lumitaw malapit sa puwang, na para bang palagi silang nandoon ngunit walang nakakaalam kung kailan sila nagpakita. Martial Peak, Kabanata 5410. Taas at Balance. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang tila manipis at walang kapangyarihan na liwanag ng espada at tumama sa ulo ng Royal Lord, isang palad ang marahang itinulak pasulong, isang bamboo cane ang tumapak sa bungo ng Royal Lord, at ilang iba pang mga divine abilities na may iba't ibang anyo ang lumitaw. Ang mapagmataas na Royal Lord ay nagyelo sa lugar. Matapos siyang tamaan ng divine abilities, ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng marahas. Pagkatapos, muling tinapik ng bamboo cane ang kanyang bungo at nabuo ang isang black bloody hole. Habang kumupas ang liwanag ng espada, ang natitira sa ulo ng Royal Lord ay lumipad palayo bago bumulwak ang napakakapal na black ink strength na may halong itim na dugo mula sa sariwang bangkay. Isang Royal Lord ang napatay. Bago pa man makaalis ang Royal Lord sa gap, nataman na siya ng mahigit 10 9th grade Heaven Opening Realm Masters at napatay. Hindi dahil hindi makapangyarihan ang Royal Lord, ngunit ang mga tao ay nakagawa ng ganoong tukanan ng maaga at ang kanilang reaksyon ay mabilis. Higit pa rito, ang Royal Lord ay kailangang humakbang sa puwang kung gusto niyang umalis. Kaya hindi niya nagawang iwasan ang mga pag-atake mula sa 9th grade Masters. Ang sinumang 9th grade Heaven Opening Realm Master ay magdusa ng parehong kapalaran kung sila ay nahaharap sa mga pag-atake mula sa isang dosenang Royal Lords. Ang agwat ay ang pinakamalaking gilid na magagamit ng mga tao, kaya inaasahan na ang mga Old Ancestors ay susubukan na i-maximize ang kalamangan. Bago pa man magalak ang 9th grade Heaven Opening Realm Masters, mas maraming Royal Lords ang humakbang sa gap. Ang biglaang pagkamatay ng kanilang kasama ay hindi naging hadlang sa kanilang pagsulong. Sa kabila ng pagkaalam na nahaharap sila sa mortal na panganib, matapang pa rin silang lumabas sa puwang. Tiyak, hindi magiging madali sa kanila ang 12 o higit pang 9th grade Heaven Opening Realm Masters sa labas ng puwang. Mabilis nilang inihagis ang kanilang divine abilities at pinatay ang isa pang 2 Royal Lords sa sandaling tumawid sila sa puwang. Anuman, mas maraming Royal Lords ang sumugod sa pagbubukas. Gamit ang mga sakripisyo ng kanilang mga kasama, hindi nagtagal ay nalagpasan nila ang mga depensa ng 9th grade Masters at sumugod patungo sa larangan ng digmaan, hindi pinapansin ng human Old Ancestors sa likod nila. Mayroong higit pang mga Royal Lord na kailangang umalis sa puwang, kaya alam ng Black Ink Clan na ang larangan ng digmaan ay hindi maaaring nasa bunganga lamang ng pagbubukas. Iyon ang dahilan kung bakit kinailangang maakit ang 9th grade Masters. Mas marami pang 9th grade Masters ang lumipad palabas ng Great Passes para salubungin ang mga Royal Lords na bumagsak sa unang linya ng depensa. Ang mga Royal Lord ay patuloy na napatay sa pagbubukas, ngunit higit pa sa kanila ang nakalusot sa pagkubkob. Sa ganoong sitwasyon, kahit na ang 9th grade Heaven Opening Realm Masters ay kailangang gumawa ng todo, direktang gamit ang kanilang pinakamakapangyarihang mga galaw upang subukang pigilan ang daloy ng mga reinforcement ng kaaway. Saan man sa larangan ng digmaan, ang mga kahangahangang aura ay lumitaw sa mga labanan na ang karaniwang cultivator ay walang karapatang lumapit. Sa loob lamang ng kalahating araw, mahigit 100 Royal Lords ang nagmadaling lumabas sa puwang, at kahit na 20 sa kanila ang napatay bago nila magawa ang anumang bagay, mayroon pa ring humigit kumulang 80 sa kanila na nakalusot. Nangangailangan ito ng parehong bilang ng 9th grade Heaven Opening Realm Masters para pigilan ang 80 Royal Lords na ito. May kaunting bilang na lang ng 9th grade Heaven Opening Realm Masters na natitira sa Great Passes sa puntong ito, at lahat sila ay may mga solemn na ekspresyon dahil may mga Royal Lords pa rin ang Bamaha sa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Walang nakakaalam kung ilang Royal Lord ang nagtatago sa dilim. Kung napakarami sa kanila, ang 9th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi makakaharap sa kanila. Kung ang bilang ng mga Royal Lords ay lumampas sa kaya ng 9th grade Masters, ang mga human soldiers ay mahuhulog sa isang mapanganib na sitwasyon. Makalipas ang isang oras, sa wakas ay nasira ang depensa ng dosenang 9th grade Masters sa pagbubukas. Lahat sila ay nasugatan at walang kapangyarihan na pigilan ang mga kalaban sa pag-alis sa pagbubukas, kaya habang sila ay umaatres, mahigit 10 Royal Lord ang lumabas sa puwang at hinabol sila. Si Kang, na nagbabantay sa Primordial Heaven Source Grand Restriction, ay nagpakita ng malungkot na ekspresyon. Inihambing niya ang mga pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan ng 9th grade Heaven Opening Realm Masters at ng Royal Lords. Kung ang mga bagay ay dumating sa isang punto kung saan ang mga tao ay hindi na makayanan, agad niyang isasara ang puwang.
Sa sandaling ito, naabot na ng humans ang kanilang mga limitasyon dahil ang lahat ng 9th grade Heaven Opening Realm Masters ay umalis sa Great Passes para makipaglaban sa buhay at kamatayan kasama ang Royal Lords. Ang mga tao ay hindi nakipag-ugnayan sa mas maraming Royal Lords. Kung may lalabas pang 5 Royal Lords, ang balanse sa larangan ng digmaan ay masisira, kaya handa si Kang na i-seal ang Primordial Heaven Source Grand Restriction anumang oras. Sa puntong ito, inilabas ni Mo ang napakaraming lakas na naipon nito sa paglipas ng mga taon, ngunit habang hindi gaanong na-pressure si Kang, hindi pa rin ito sapat. Ganun pa man, iyon na ang huli niyang alalahanin ngayon. Kung ang mga tao ay nawasak, ang kanyang mga pagsisikap na bantayan ang Grand Restriction sa nakalipas na ilang milyong taon ay masasayang lahat. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, wala ng mga Royal Lord ang lumabas mula sa bungad, na naging dahilan upang kumunat ang kanyang noo. Hindi niya akalain na nailabas na ni Mo ang lahat ng Royal Lords nito dahil nararamdaman pa rin ni Kang ang ilang malalakas na aura na nakakubli sa dilim. Tila, maraming Royal Lords ang nanatiling nakatago. Gayunpaman, hindi na pinakawalan ni Mo ang mga Royal Lords sa sandaling ito, at pagkatapos na pag-isipan ito, natanto ni Kang ang intensyon ng kabilang partido. Sa kasalukuyan, hindi lang siya ang nagnanais na mapanatili ang balanse sa larangan ng digmaan. Ibinahagi ni Mo ang parehong damdamin. Ganap na alam nito ang mga intensyon ni Kang, at alam na kapag naglabas na ito ng mas maraming Royal Lords, mawawalan ng pag-asa ang humans na manalo sa digmaan, at ang gap ng Primordial Heaven Source Grand Restriction ay isasara. Sa panahong iyon, hindi na ito makakatakas. Habang gustong mapanatili ni Kang ang balanse, sinusubukan ni Mo na gawin din ito. Kahit pa dumami ang mga katulong nito ang napatay, tila naisip nitong sulit ang sakripisyo. Pero, ano ang silbi ni Mo na gawin ang lahat ng ito? Ang ganitong uri ng balanse ay hindi makakatulong na makaalis ito sa bitag. Ano ba talaga ang pakay nito? Kudlit, hindi malaman ni Kang ang dahilan sa likod nito. Noong una, si Mo ay talagang kasing gullible bilang isang bata, ngunit tiyak, hindi talaga ituring ni Kang si Mo bilang isang bata pagkatapos na ang huli ay makulong ng milyon-milyong taon. Bagamat na-trap si Mo sa loob ng Primordial Heaven Source Grand Restriction, nagawa nitong gamitin ang Black Ink Nests para malaman ang lahat ng nangyayari sa labas ng mundo. Milyon-milyong taon na ang lumipas, kaya kahit na ang pinakamapanlin lang na bata ay naging tuso. Dahil hindi maisip ni Kang ang intensyon ni Mo, nagpasya siyang itulak ito sa kanyang isipan. Sa anumang kaso, ang mga bagay ay nasa kanyang kontrol. Kahit na wala ng Royal Lords ang lumabas sa gap, mayroon pa ring malaking bilang ng Black Ink Clansmen, kabilang ang Territory Lords at Feudal Lords, na umuusbong. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, ang mga tao ay hindi nagtagumpay sa larangan ng digmaan, dahil ang Black Ink Clan Army ay patuloy na napupunan. Ang sangkatauhan ay hindi makakaasa na mabawi ang kanilang kapakipakinabang na posisyon kung hindi nila magawang putulin ang daloy ng mga reinforcement ng kaaway. Gayunpaman, ang layunin ng digmaang ito ay upang maibsan ang ilang presyon kay Kang. Bagamat isang malaking bilang ng Black Ink Clansmen ang nasawi, hindi pa rin isinara ni Kang ang Grand Restriction. Sa madaling salita, hindi pa ito ang oras para gawin ito. Naiwan na walang pagpipilian, ang mga tao ay maaari lamang mag-init ng kanilang mga ngipin at sundalo. Sa sandaling ito, si Yang Kai ay nasa isang mahirap na lugar din. Tila dahil sa kanyang madalas na paggamit ng Purifying Light, siya ay na-target ng isang babaeng Territory Lord na may curvy figure. Dumating na sa punto kung saan ang mga Territory Lord na umaagos mula sa puwang ay hindi na nakasuot ng parehong sandata ng buto tulad ng dati. Dumating na sila sa iba't ibang hugis at sukat. Hindi tulad ng mga Territory Lords na nakasuot ng bone armor na may hindi malalampasan na depensa, ang mga Territory Lord na ito sa iba't ibang anyo ay may sariling natatanging katangian. Ang kaakit-akit na Territory Lord na ito na nagpuntirya kay Yang Kai ay may espesyal na katangian. Siya ay lubhang maliksi. Nakagalaw siya sa bilis ng kidlat, at kahit na paulit-ulit na ginamit ni Yang Kai ang instantaneous movement para umikot sa paligid ng larangan ng digmaan, hindi niya ito nagawang paalisin. Hindi pinansin ng Territory Lord ang iba habang nilock niya si Yang Kai at walang humpay na hinahabol siya. Kung nasa peak strength pa lang si Yang Kai, maaari na siyang mag-transform sa kanyang ancient dragon form at lumaban ito sa kanya. Sa kasamaang palad, naubos niya ang kanyang sarili sa paglipat-lipat sa larangan ng digmaan kanina, kaya hindi siya katugma sa kaakit-akit na Territory Lord na ito sa puntong ito. Walang kapangyarihan, paulit-ulit siyang nahulog sa panganib. Nang makitang lalong delikado ang sitwasyong kinalalagyan niya, itinikom ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at pumunta sa isang partikular na direksyon.
Ilang sandali pa, lumitaw siya sa tabi ni Kang at agad na naramdaman ang puwersang bumalot sa kanya. Ito ay ang kapangyarihan ng Primordial Heaven Source Grand Restriction. Pagkatapos, lumingon si Yang Kai at pinandilatan ang Territory Lord na sumunod sa kanya sa lugar na ito. Tinukso siya ni Kang, na nagsasabing, "May pagtingin ba siya sa iyo o ano?" Ngumisi si Yang Kai. Well, maganda ang panlasa niya pagdating sa mga lalaki. Natigilan si Kang, dahil hindi niya inaasahan na napakakapal ng balat ng batang ito. Patayin siya, Senior. Hinimok ni Yang Kai. Nang marinig iyon, ang Territory Lord ay tila naguguluhan at likas na umatras ng ilang hakbang habang maingat na nakatitig kay Kang. Kung ang isang tulad ni Kang ay gumawa ng isang hakbang sa kanya, hindi siya makakalaban. Gayunpaman, umiling si Kang. Hindi ko kaya. Maaari lang akong gumawa ng isang hakbang sa loob ng mga hangganan ng paghihigpit. Ang anumang bagay sa labas ng paghihigpit ay lampas sa aking kontrol. Nanlaki ang mga mata ni Yang Kai sa hindi makapaniwala. Mayroon bang pagpigil? Nagpakitang walang magawa si Kang. Walang pagpipilian. Halos naging bahagi ako ng Grand Restriction. Ang paghihigpit ay ako, at ako ang paghihigpit. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito masusulit ko ang aking kontrol dito. Iyon ang trade-off. Nang marinig ang kanyang paliwanag, sumagot si Yang Kai. Nakikita ko. Sige, magpapahinga lang ako dito at mamaya papatayin ko siya. Ang dahilan kung bakit siya pumunta dito ay dahil nagpadala si Kang ng Divine Sense Transmission kanina na nagsasabi na maaari siyang humingi ng tulong kapag siya ay nasa panganib. Hindi natulungan ni Kang ang Human Army na patayin ang kanilang mga kaaway, ngunit maaari niyang gamitin ang kapangyarihan ng Primordial Heaven Source Grand Restriction para protektahan ang ilan sa kanila. Ito ay dahil sa katiyakan ni Kang na si Yang Kai ay may lakas ng loob na kumilos ng walang ingat sa larangan ng digmaan. Kung wala siyang malapit na santuwaryo, hindi siya magiging mapangahas. Pagkatapos, lumingon si Yang Kai para tumitig sa Territory Lord at pinasadahan ng mga daliri ang kanyang leeg. Hugasan mo ang iyong leeg at hintayin ako. Maginhawa niyang binaliwala ang katotohanan na isa lamang siyang 7th grade Heaven Opening Realm Master at kahit na siya ay nasa buong lakas, hindi niya matatalo ang kabilang partido. Galit sa pagmamataas ni Yang Kai, ang Territory Lord ay nagpakita ng madilim na ekspresyon at itinaas ang kanyang kamay upang ipatawag ang kanyang Black Ink Strength, na naging isang Dark Flood Dragon. Habang lumalawak ang mga panga nito, umaakyat ito kay Yang Kai. Idiot! Ngumisi si Yang Kai, hindi nabigla. Dahil protektado na siya ngayon ni Kang, sa Primordial Heaven Source Grand Restriction, walang ibang makakasakit sa kanya. Kaya naman, hindi man lang siya nag-abalang kumurap nang maharap siya sa mabangis na hampas na ito. Biglang tumawa si Kang at nagsagawa ng ibang handsill. Mga 10 metro bago sina Yang Kai at Kang, ang madilim na Flood Dragon ay napahinto ng isang hindi nakikitang hadlang. Biglang naganap ang mga pangyayari. Agad na lumingon ang madilim na Flood Dragon. Habang lumalaki ang katawan nito, inabot nito ang Territory Lord at ibinuka ang bibig. Habang nabigla ang Territory Lord, nilamon siya ng Flood Dragon bago umiling-iling at pamitik sa buntot nito. Si Yang Kai ay parehong namangha. Sa susunod na saglit, bumaril si Yang Kai gamit ang kanyang sibat sa kamay habang sumikat ang dakilang araw mula sa kanyang likuran. Sa pagkakataong ito, walang Golden Crow ang narinig na nagko, at walang anumang nakakapasong init para sa Great Sun na ito ay nabuo mula sa walang kamali-mali na purifying light. Martial Peak, Kabanata 5411. Heaven Devouring Battle Law. Sumabog ang maitim na Flood Dragon at lumitaw ang bagbog na Territory Lord. Kahit na ang secret technique ay makapangyarihan, siya ang nag-activate nito, pagkatapos ng lahat. Nagawa itong i-hijack ni Kang at ibalik ito laban sa kanya, ngunit kahit na ang Flood Dragon ay napalakas, hindi ito posibleng patayin siya. Gayunpaman, hindi maiiwasang masaktan siya dahil nahuli siya nang wala sa sarili. Sa sandaling ilabas niya ang kanyang sarili, isang Great Sun ang sumabog sa kanyang harapan at hindi niya magawang imulat ang kanyang mga mata. Sa parehong oras, siya ay nilamon ng isang malaking pakiramdam ng panganib. Kaagad, ang Territory Lord na ito ay sumigaw ng ang kanyang Black Ink Strength ay baliw na umalis sa kanyang katawan at naalis sa pamamagitan ng purifying light. Para bang may sariling espiritualidad, ang puting liwanag ay dumaloy sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang 7 butas at bagong bukas na mga sugat. Sa isang iglap, ang kanyang ekspresyon ay naging kakilakilabot at siya ay napaungol sa matinding paghihirap. Sa sandaling iyon, hindi lamang niya naramdaman na ang kanyang Black Ink Strength ay nawasak na para bang nakatagpo ito ng isang arch-nemesis, kundi pati na rin ang kanyang mismong katawan ay natutunaw na parang nyebe sa ilalim ng nakakapasong araw.
Ang kanyang kaakit-akit na mukha ay literal na nagsimulang kumiwol na parang kandila. Sa sandaling iyon, ang Asher Dragon Spear ay tumusok mismo sa pagitan ng kanyang mga mata. Tumalsik ang itim na dugo habang likas niyang ibinato ang palad sa dibdib ni Yang Kai. Hindi nag-abala si Yang Kai na iwasan ito, diretsyong tinamaan ang suntok nang ibuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa Asher Dragon Spear at itinulak ito pasulong. Bumagsak ka. Tumagos ang sibat sa ulo ng Territory Lord at sumabog ang isang marahas na World Force, na naging sanhi ng pagkabasag ng kanyang bungo. Kasabay nito, si Yang Kai ay pinaalis na lumipad habang siya ay bumulusok pabalik sa tabi ni Kang at hinihingal, malinaw na nasa sakit. Bumaba ang tingin ni Kang sa kanya, at nang makitang bumagsak ang kanyang dibdib, nagulat siya habang nagkomento. Muntik ka nang mapatay. Sa sandaling iyon kanina, ang Territory Lord ay hindi lang isang beses na damapo ang isang palad kay Yang Kai. Sa katunayan, siya ay sinaktan siya ng ilang dosenang beses sa parehong lugar. Kung hindi sana siya masyadong nasaktan dahil sa katotohanan na mayroon siyang napakalakas na Dragon Vein. Kahit sino pang 7th grade master ay mawawalan ng buhay kung sila ang nasa kalagayan ni Yang Kai dahil hindi lang sino man ang makakapatay ng isang kalaban na mas malakas kaysa sa kanilang sarili. Sa mga mata ni Kang, ang labanan sa pagitan ni Yang Kai at ng Territory Lord ay walang pinagkaiba sa dalawang maliliit na bata na nag-aaway sa isa't isa, ngunit sa mga kasangkot, dahil sa kanilang mga kapangyarihan, ito ay tunay na isang paligsahan sa buhay at kamatayan. Sa sandaling naranasan ng Territory Lord ang backlash ng kanyang sariling divine ability, direktang sumulong si Yang Kai, na nagpakita kung gaano siya determinado. Nang makakita siya ng pagkakataon, hindi siya nagdalawang isip na samantalahin ito. Hindi marami ang maaaring maging determinado at walang awa gaya niya. Ang anumang pag-aalinlangan sa sandaling iyon ay magdudulot sa kanya ng pagkakataong patayin ang kanyang kaaway. Kahit na nahaharap sa pag-atake ng isang kaaway na mas malakas kaysa sa kanya, hindi siya umatras at sa halip ay nanganganib na lalo pang masugatan upang wakasan ang buhay ng kaaway, na nagpakita kung gaano siya kalupit sa kanyang mga kaaway at sa kanyang sarili. Kahit na ang proseso ay maikli, ito ay isang buhay at kamatayang sandali na kahit na medyo nagulat sa isang tulad ni Kang. Umupo si Yang Kai na naka-cross legs at nagluwa ng isang subo ng dugo bago ngumisi. Tiyak na kailangan kong gawin ang lahat para patayin ang kaaway. Kung ang human race ay umatras sa anumang punto, matagal na tayong natalo sa laban. Pagkatapos, lumunok siya ng ilang healing pills at nagsimulang magpagaling. Ang dahilan kung bakit siya pumunta sa tabi ni Kang ay upang maghanap ng kanyang kanlungan at ibalik ang ilang lakas. Hindi sumagi sa kanyang isipan na ang Territory Lord ay magiging walang humpay, o gagawa si Kang ng pagkakataon para ibalik niya ang mga bagay-bagay. Hindi inaasahan ni Kang na ang kanyang walang pakialam na hakbang ay haantong sa ganoong kahihinatnan. Nang marinig ang mga salita ni Yang Kai, tahimik siyang lumingon sa larangan ng digmaan. Saan man sa larangan ng digmaan, nakita niya ang mga human soldiers na nakikipagsagupaan sa Black Ink Clan, ang mga aura ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters na kumakalat sa kawalan, at maging ang 9th grade Masters na nakikipaglaban sa lahat ng mayroon sila. Lahat sila ay itinaya ang kanilang buhay upang sirain ang kalaban. Sa sandaling iyon, natarante si Kang. Sila ang mga tao ng kasalukuyang henerasyon. Kudlit, dahil sa kanilang pagpayag na isakripisyo ang kanilang sarili kaya nila narating ang lugar na ito. Milyon-milyong taon nang naghihintay si Kang, at tanging ang henerasyong ito ng mga tao ang nagbigay daan sa kanya na makita ang silver lining. Ang larangan ng digmaan ay napuno ng kaguluhan, at sa bawat paghinga ay magkakaroon ng malalakas na aura na nalalanta. Parehong ang humans at Black Ink Clan ay dumanas ng napakalaking pagkalugi. Maging ang ilan sa mga Royal Lords ay nawalan ng buhay. Mas maaga, ilang Royal Lords ang napatay sa sandaling umalis sila sa puwang, hindi dahil mahina sila, ngunit dahil sa mga pangyayari na kailangan nilang harapin. Kung gusto nilang makatakas mula sa puwang, kailangan nilang tiisin ang mga pag-atake mula sa 9th grade masters na nakahiga sa pagtambang para sa kanila. Sa ganoong sitwasyon, inaasahan na ang ilang Royal Lords ay napatay. Gayunpaman, sa sandaling nagawa nilang umalis sa puwang, naging mas mahirap silang pumatay. Gayunpaman, habang nagsanagpuwersa ang 9th grade Heaven Opening Realm Masters, nagawa nilang pumatay ng 4 pang Royal Lords. Gayunpaman, hindi nagbago ang sitwasyon. Matapos mapatay ang 4 na Royal Lord, isa pang 4 na Royal Lord ang lumitaw mula sa puwang upang palitan sila. Wala ng 9th grade Masters sa labas ng gap, kaya ang Royal Lords ay maaaring umalis kung gusto. Sa puntong ito, napagtanto ng Human Race Masters na sinusubukan ni Mo na mapanatili ang balanse sa larangan ng digmaan.
Tiyak na mas marami pang Royal Lord ang nagtatago sa dilim. Gayunpaman, hindi sila pinakawalan ni Mo ng sabay-sabay. Sa halip, pinapalitan nito ng mga bago ang mga namatay na Royal Lord sa pagtatangkang gawin itong magmukhang pantay na tugma ang magkabilang panig. Anuman, kahit si Kang ay hindi maisip ang intensyon ni Mo, lalo pa ang 9th grade Heaven Opening Realm Masters. Sa kabutihang palad, ito ang sitwasyong inaasahan nilang makita. Kung ang mga sundalo ng Black Ink Clan ay napakalakas kaya hindi sila kayang harapin ng mga tao, ito ay masamang balita sa human race sa kabuuan. Pinagtutuunan ng pansin ni Kang ang mga paggalaw sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Siya ay nag-iingat sa mga plano ni Mo, iniisip na ito ay dapat na nasa isang bagay. Gayunpaman, hindi niya maisip kung ano dahil hindi pa ito ang tamang oras. Ngayon, maaari na lamang niyang panatilihin ang kanyang pagbabantay. Kung may nangyaring mali, agad niyang tatatakan ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction at pipigilan si Mo na makawala sa bitag. Ang Heaven Devouring Battle Law. Lumingon si Yang Kai kay Kang na may pagdududa. Habang pinapanumbalik ni Yang Kai ang kanyang enerhiya, si Kang ay hindi lamang nakaupo ng walang ginagawa. Dati, ipinasa sa kanya ni Yang Kai ang maraming mapagkukunan upang mabawi, at nililinis ni Kang ang mga ito upang mapunan ang kanyang mga natalo sa buong oras na ito. Nagawa ni Kang na pinuhin ang mga mapagkukunan ng napakabilis, na nauunawaan dahil siya ay isang makapangyarihang cultivator, ngunit ang tunay na buod ng bagay ay nakita ni Yang Kai ang mga bakas ng Heaven Devouring Battle Law sa paraan ng pagpino ng matanda sa mga mapagkukunan. Nilinang ni Yang Kai ang Heaven Devouring Battle Law dati. Gayunpaman, hindi niya pinagkadalubhasaan ang secret art na ito, kaya hindi siya maihahambing kay Wukong sa bagay na ito. Sa sinabi nito, mas naunawaan niya ang evil art na ito kaysa sa iba bukod sa huli. Kaya naman, sa sandaling nakita niya ang mga katulad na bakas nito, natigilan siya. Noong una, inakala ni Yang Kai na siya ay nagkakamali, ngunit habang pinagmamasdan niya si Kang ng mas matagal, nakumpirma niya na ang huli ay talagang gumagamit ng Heaven Devouring Battle Law. Kung hindi iyon ang nangyari, kahit na si Kang ay isang 9th grade Heaven Opening Realm Master, hindi siya maaaring magpino ng mga mapagkukunan ng ganoon kabilis. Bukod dito, hindi lang niya pinipino ang mga mapagkukunang ibinigay sa kanya. Kung papansinin ng isa, malalaman nila na nilalamon pa ni Kang ang Black Ink Strength na naiwan ng malapit na patay na Black Ink Clansmen. Sa pagkaunawang iyon, si Yang Kai ay nabigla. Ang Heaven Devouring Battle Law ay isang secret art na personal na nilikha ni Wukong, at ito marahil ang pinakapambihira at masama sa kasaysayan, kaya bakit nagamit ito ni Kang? Nang marinig ang mga salita ni Yang Kai, nagulat din si Kang saglit bago lumitaw ang isang kaaya-ayang sorpresa sa kanyang mukha at nagtanong siya. Nakikilala mo ba ang secret art na ito? Sumagot si Yang Kai na walang katiyakan. Marahil ako ay nagkakamali. Napakaraming secret arts sa mundong ito, at kahit na ang Heaven Devouring Battle Law ay malamang na ang pinakamasamang secret arts na umiiral, si Kang ay isang taong nabuhay sa milyon-milyong taon, kaya hindi dapat nakakagulat na alam ng isang walang kapantay na master. Ilang kamanghamanghang secret arts. Marahil ang kanyang secret art ay nagbahagi lamang ng ilang pagkakatulad sa Heaven Devouring Battle Law. Sabi ni Kang. Ayos lang, tingnan mong mabuti. Sa pagsasabi nito, bukas niyang ginamit ulit ang kanyang secret art. Upang makitang malinaw ni Yang Kai, ipinakita niya ang mga galaw ng kanyang aura at ang mga pagbabago ng enerhiya ng detalyado. Lalong natulala ang ekspresyon ni Yang Kai habang nanonood. Bagamat ang secret art na ito ay bahagyang naiiba sa kilala niya, ito talaga ang Heaven Devouring Battle Law. Ang dalawang secret arts ay nagbahagi ng higit sa 70% ng parehong mga circulation path habang ang natitirang 10% ay tila dahil sa ilang uri ng personal na kahali-halina na hindi niya lubos na maunawaan. Isang naguguluhan na si Yang Kai ay nagtanong. Bakit alam ng senior ang Heaven Devouring Battle Law? Lalong naguluhan siya sa katotohanang si Kang ay nagpakita ng sobrang tuwa sa sandaling ito. Ano ang nakakakilig dito? Mukhang hindi siya naging masaya kahit na maraming Royal Lord ang napatay. Kudlit, sa halip na sagutin ang kanyang tanong, nagtanong si Kang. Tinatawag mo itong Heaven Devouring Battle Law. Sino ang kilala mo na gumagamit ng secret art na ito? Matapos itong pag-isipan, sumagot si Yang Kai. May isang matandang umoto na nagngangalang Wukong na naglilinang ng secret art na ito. Sa pagkakaalam ko, siya ang may gawa nitong secret art. Nagkaroon ako ng pagkakataon na linangin ang secret art na ito sa nakaraan at ginawa ko pa nga ito sa isang panahon sa isang kahulugan, kahit na hindi na. Kumbaga, dapat wala ng ibang legal inang nito. Oh, tinuruan ko rin ang Stone Spirit Clan ng secret art na ito noon pa man.
Masyadong masama ang Heaven Devo uring battle law at kahit na makakatulong ito sa isang cultivator na mabilis na madagdagan ang kanilang lakas, ang mga disbentahan nito ay sadyang hindi mabata para sa karamihan ng mga tao. Kahit si Yang Kai ay hindi nagawang lutisin ang mga kakulangang iyon. Sa makatuwid, sa sandaling napagtanto niyang may mali noon, tumigil siya sa paglinang nito. Iba si Wukong, dahil mayroon siyang flawless purifying golden lotus, kaya't maaari niyang walang ingat na lalamunan ang mga panlabas na kapangyarihan ng hindi nababahala tungkol sa anumang backlash. Gayunpaman, mayroon lamang isang flawless purifying golden lotus na umiiral, kaya walang ibang maaaring gamaya sa kanya. Sa makatuwid, mayroon lamang isang Heaven Devo uring Great Emperor sa mundo. Ang dahilan kung bakit nagawang linangin ng mga miyembro ng Stone Spirit Clan ang Heaven Devo uring battle law ay dahil kakaiba ang kanilang mga pangangatawan. Ang kanilang mga katawan ay hindi ginawa mula sa laman, at sila ay may likas na kakayahan upang dalisayan at paalisin ang lahat ng uri ng mga dumi. Sa makatuwid, sila ay pinakaangkop upang linangin ang Heaven Devo uring battle law. Wukong. Ungol ni Kang. Sabihin mo pa sa akin ang tungkol sa lalaking iyon. Bagamat naguguluhan si Yang Kai sa katotohanang tila interesado si Kang kay Wukong, sinabi pa rin niya sa kanya ang lahat ng nalalaman niya. Sa totoo lang, halos nalaman niya ang tungkol kay Wukong sa pamamagitan ng mga tsismis at kwento. Hindi pa ipinanganak si Yang Kai noong unang naging aktibo si Wukong, kaya hindi siya sigurado sa mga detalye ng digmaan sa Shattered Star Sea noon. Alam niya lang na maraming Great Emperors ng Star Boundary ang napatay sa sagupaan na iyon habang nagawa nilang patayin si Wukong sa huli. Sa totoo lang, pinik ni Wukong ang kanyang pagkamatay at nakatakas. Pagkatapos, naghintay siya ng pagkakataong mabuhay muli. Umabot ng 20,000 taon o higit pa, ngunit ang hiling ni Wukong ay natupad din. Bagamat nagawa niyang makatakas mula sa Shattered Star Sea, bumagsak ang kanyang cultivation. Sa oras na iyon, inukupan niya ang katawan ng Bosom World Great Emperor at gumugol ng mahabang panahon sa pagbabahagi nito sa orihinal na may-ari ng katawan, si Duan Hongchen. Pagkatapos, lumitaw si Wukong sa Dragon Island at nagsimula ng isang bagyo bago muling naglaho sa hangin. Nang muli siyang lumitaw, ito ay noong nagsanib puwersa ang Great Emperors of the Star Boundary para harapin ang Great Demon God. Ang Star Boundary ay halos nawasak sa digmaang iyon, at pagkatapos ng kamatayan ng Great Demon God, si Mo Sheng, kinuha ni Wukong ang katawan ng una at ganap na nabuhay. Pagkatapos, kumawala siya sa mga hadlang ng Star Boundary at nagtungo sa Outer Universe upang maghanap ng mas mataas na taas sa Martial Dao. Walang ideya si Yang Kai kung ano ang pinagdaanan ni Wukong pagkatapos umalis ang huli sa Star Boundary. Martial Peak, Kabanata 5412. Mga paraan para iligtas ang sarili. Alam ni Yang Kai na maaari siyang mag-cultivate ng medyo mabilis, ngunit si Wukong ay hindi mas mabagal. Nang magkita silang muli pagkatapos ng araw na iyon, pareho silang nasa 6th grade Heaven Opening Realm. Pagkatapos, nagtago si Wukong sa loob ng bagong Great Territory bago siya dinala ni Yang Kai sa Shattered Heaven. Ang isang tulad ni Wukong ay maaari lamang maging sa kanyang sariling balat sa isang lugar tulad ng Shattered Heaven. Pagkatapos noon, hindi na narinig ni Yang Kai mula sa kanya. Minsan, iniisip ni Yang Kai kung ano ang mangyayari kung hindi niya natalo ang Blood Crow, na kalaunan ay dinala ng Fisherman Uncle mula sa Bright King Cave Heaven. Naisip niya na nang dumating si Wukong sa Shattered Heaven, magkakaroon ng matinding labanan sa pagitan ng dalawang magkatugmang kalaban. Parehong ang Heaven Devo uring battle law at ang Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture ay maaaring sumipsip at magpino sa kapangyarihan ng ibang tao, kaya nagbahagi sila ng ilang pagkakatulad. Tiyak na magiging isang kawili-wiling labanan kung magtatagpo sina Wukong at Blood Crow. Sa isang tuwirang paghahambing, hindi may kakaila na ang Heaven Devo uring battle law ay mas makapangyarihan dahil walang bagay na hindi maaaring pinuhin ng Heaven Devo uring battle law hanggat ito ay may kaunting lakas. Sa kabilang banda, kahit na maaaring kainin ng Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture ang lakas ng ibang tao, ito ay pangunahing nakatuon sa pagpino ng kanilang blood essence. Sa ganoong kahulugan, ito ay mas mababa sa Heaven Devo uring battle law. Sa sinabi nito, ang Blood Crow ay napasuko at naibalik sa Bright King Heaven matagal na ang nakalipas. Nang dumating si Wukong sa Shattered Heaven, tanging ang mga kwento ng Blood Crow ang natitira. Inakala ni Yang Kai na kung sakaling magkita silang dalawa, walang duda na ang Blood Crow ay magiging dehado. Ilang daang taon na ang lumipas mula noon, at iniisip niya kung kumusta na si Wukong sa Shattered Heaven. Dahil sa kasamaan ng kanyang secret art, siya ay dapat na pinagtutuunan ng labis na galit at paghamak. Sa sandaling iyon, medyo naawa pa si Yang Kai sa kanya.
Wukong. Ungol ni Kang bago siya nagsimulang humagulgol. Mukha siyang tuwang-tuwa na halos maluha-luha sa tuwa habang sumisigaw ng Wukong. Nagulat si Yang Kai. Kilala mo si Wukong, Senior? Umiling si Kang. Hindi. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang kanyang pangalan. Dahil doon, natarante si Yang Kai. Dahil hindi mo kilala si Wukong, bakit napakasaya mong marinig ang tungkol sa kanya? Kudlit. Lingid sa kanyang kaalaman, kahit na hindi alam ni Kang kung sino si Wukong ngayon, may kilala siyang ibang katulad niya. Sa katunayan, ang Heaven Devouring Battle Law ay ang pangunahing secret art na nilinang ng ibang tao. Hindi may kakaila na ang secret art na ito ay masama. Sa mga sinabing ito, walang tama o mali pagdating sa secret arts, tanging mga tao lang na mahahati sa mabuti at masama. Ano man ang secret art na iyon, ang taong gumagamit nito ang magpapasya kung ito ay makatarungan o mapang-akit. Nagtagumpay ang bahagi ng plano ni Shi. Kung hindi, ang Heaven Devouring Battle Law ay hindi na ipapasa sa iba. Gayunpaman, kung titingnan ang bagay mula sa ibang pananaw, tila nabigo rin ang kanyang plano. Kudlit. Bagamat hindi kailanman nakipag-ugnayan si Kang kay Wukong, sa pamamagitan ng mga salita ni Yang Kai ay masasabi niyang hindi kailanman minana ni Wukong ang lahat ng alaala ni Shi. Marahil pagkatapos umalis ni Shi sa lugar na ito noon, ang kanyang kaluluwa ay unti-unting nanghina matapos makatagpo ng maraming iba't ibang krisis. Dahil dito, walang ideya si Wukong kung ano ang nangyari sa kanyang nakaraang buhay, nanatili lamang niya ang kaalaman sa kamanghamanghang secret art na pinangalan ng Heaven Devouring Battle Law. Anuman, ito ang pinakamagandang balita na narinig ni Kang sa nakalipas na ilang milyong taon. Nakapunta ka na ba sa Great Cosmological Realm? Biglang tanong ni Kang. Nagulat si Yang Kai sa biglang pagbabago ng paksa, ngunit mas nagulat siya sa tanong ng matanda at hindi niya maiwasang magtanong. Paano mo nalaman, Senior? Nakangiting sagot ni Kang. Nararamdaman ko ang aura ng World Tree na nagmumula sa iyo. Noon lang naintindihan ni Yang Kai. Nakita kong tumatakbo ka sa larangan ng digmaan nang hindi nababahala na masira ng Black Ink Strength. Maliwanag na mayroon kang World Tree clone na nagpoprotekta sa iyong miniature universe. Tumango si Yang Kai. Mayroon kang matalas na paningin, Senior. Mayroon ngang World Tree clone sa aking miniature universe, ngunit hindi ko ito nakuha sa Great Cosmological Realm. Nakuha ko ito mula sa isang Universe Cave Heaven na naiwan sa larangan ng digmaan. Ang clone ng World Tree na nakuha niya mula sa Great Cosmological Realm ay itinanam sa Star Boundary, isang aksyon na nagligtas sa Star Boundary mula sa pagbagsak at ginawa rin itong Heaven Opening Realm Cradle ngayon. Pagkatapos, napagtanto ni Yang Kai ang isang bagay at nagtanong sa gulat. Ang World Tree at ang Great Cosmological Realm ay umiral sa iyong panahon, Senior. Milyon-milyong taon nang binabantayan ni Kang ang lugar na ito at humiwalay sa labas ng mundo, kaya nagulat si Yang Kai na alam niya ang World Tree at ang Great Cosmological Realm. Humalaklak si Kang. Ang World Tree at Great Cosmological Realm ay mas sinauna kaysa sa iniisip mo. Narinig ko na ang World Tree ay isinilang sa sandaling naghiwalay ang langit at lupa. Ito ay isinilang kasama ang universo mismo. Kudlit. Kamakailan lamang, natutunan ni Yang Kai ang maraming mga lihim na dati ay hindi niya alam. Tungkol sa Great Cosmological Realm. Kumunat ang noo ni Kang. Walang nakakaalam kung paano ito eksaktong nabuo. Sinabi ko sa iyo ang lahat na sa Late Ancient Era, napagtanto ng isang malakas na puwersa na ang mga tao ay nagdurusa sa kahirapan, kaya nagtipon ito ng 10 tao upang maikalat ang martial daw. Noon lang talaga natutong maglinang ang lahi ng tao. Tumango si Yang Kai bilang sinabi sa kanila ni Kang noon. Si Kang at ang iba pang 9 na martial ancestors ay ang 10 tao na lumikha ng Primordial Heaven Source Grand Restriction. Milyon-milyong taon na ang lumipas mula noon, at ang iba pang 9 na tao ay namatay na lahat. Tanging si Kang lamang ang naiwan na nagbabantay sa lugar na ito. Noong panahong iyon, nagtanong ang isang old ancestor kung ano ang makapangyarihang puwersa, ngunit isang ngiti lamang ang isinagot ni Kang na iyon ang will ng Heavenly Way. Sa kasalukuyan, ang larangan ng digmaan ay nasa kaguluhan, ngunit ang Primordial Heaven Source Grand Restriction ay ganap na hindi naapektuhan. Ang Black Ink Clansmen ay hindi nag-abalang atakihin silang dalawa dahil alam nilang hindi nila kayang basagin ang Primordial Heaven Source Grand Restriction. Kalmadong sinabi ni Kang. Nagawa naming 10 na umakyat sa Heaven Opening Realm pagkatapos naming tanggayan sa Great Cosmological Realm. Nang marinig iyon, nagulat si Yang Kai. Bago iyon, kahit na ang mga tao ay maaaring magkaroon ng kaunting kapangyarihan sa pamamagitan ng simpleng paglilinang, maabot lamang natin ang isang lugar sa ibaba ng Heaven Opening Realm. Noong panahong iyon,
Ang kaharian sa ibaba ng Heaven Opening Realm ay ang katapusan ng martial daw. Nagmamadaling itinuwid ni Yang Kai ang kanyang likod. Pakiramdam niya ay malapit na siyang makarinig ng hindi kapani-paniwalang sikreto. Kaming 10 ay hindi pinanganak sa iisang lugar. Sa halip, lahat kami ay nagmula sa iba't ibang great territories. Nagawa naming makuha ang pagkilala sa aming mga tinubuang lupa at naging kagalang-galang sa aming sariling mga lupain. Noon lamang namin nagawang alisin ang mga pagpigil ng ating universe world at tumungo sa malawak na kawalan upang tuklasin ang mas mataas na martial daw. Sinabi pa niya. Noong oras na iyon, ang mga monster beast ay nasa lahat ng dako at silang lahat ay nagtataglay ng mga linya ng dugo ng mga divine spirit, kahit na ang kadalisayan ng mga linya ng dugo na iyon ay iba-iba ng malaki. Ang kanilang paglilinang ay walang hadlang dahil ang mga kapangyarihan ng kanilang mga linya ng dugo lamang ang nagpapahintulot sa kanila na lumaki sa mga kakilakilabot na nilalang. Hindi nagawang ipagtanggol ng mga tao ang kanilang sarili mula sa mga monster beast. Upang malutas ang krisis na ito, kailangan nating maghanap ng mas mataas na martial daw. Gayunpaman, walang sino man ang nagtagumpay. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya. Isang araw, ako ay tinangay ng isang gumugulong na fog at dinala sa Great Cosmological Realm. Sa lugar na iyon, nadatnan ko ang iba pang siyam at naging kaibigan ko sila. Katulad ko, iniwan nila ang kanilang mga tinubuang bayan para maghanap ng mas mataas na martial daw. Mahabang panahon na ang lumipas, kaya hindi ko na matandaan ang marami sa mga detalye, ngunit sa sinabing iyon, hinding-hindi ko makakalimutan ang kakaiba ng Great Cosmological Realm. Habang nandoon kami, nakaranas kami ng hindi mabilang na mga krisis, ngunit sa pamamagitan ng pagtutulungan, nalutas namin ang lahat ng ito. Sa pagbabalik tanaw ngayon, napagtanto ko na lahat ng iyon ay pagsubok para sa amin. Sa huli, nakarating kami sa isang lugar kung saan mayroong isang napakalaking puno, ang World Tree. Tumango si Yang Kai, dahil nakita na rin niya ang World Tree, kahit na hindi ito isang magandang pagkikita. Gayunpaman, nakakuha siya ng ilang mga benepisyo mula sa World Tree. Kung hindi, ang 7th grade ay ang kanyang limitasyon sa buhay na ito. Ang puno ay nagbigay sa amin ng tig-iisang bunga. Nang marinig iyon, nagulat si Yang Kai. Napakabigay ng tig-iisang bunga ang World Tree. Sa oras na iyon, dumaan siya sa mga pagsubok ng iba't ibang mundo bago siya nakakuha ng ilang low-grade at mid-grade world fruits, at ang tanging dahilan kung bakit siya nakakuha ng ugat ay dahil isinakripisyo ito ng World Tree para itapon siya. Gayunpaman, si Kang at ang iba pang mga martial ancestors ay binigyan lamang ng world fruits nang walang ginagawa. Higit pa rito, ang mga tagumpay ni Kang at ng iba pa ay nagmungkahi na ang mga world fruit na kanilang nakuha ay high-grade world fruits. Marahil ay mas mataas pa sila sa high-grade world fruits. Kung ikukumpara, ang nakuha ni Yang Kai ay walang halagang pansinin. Nagkaroon siya ng gana na magtungo muli sa Great Cosmological Realm at pagnakawan ang World Tree. Sinabi pa ni Kang, pagkatapos naming ubusin ang mga prutas, nagawa naming buksan ang miniature universe sa aming mga katawan at tumuntong sa Heaven Opening Realm. Noon lang namin naintindihan ang paraan ng paglilinang ng Heaven Opening Realm. Matapos lisanin ang Great Cosmological Realm, itinuro namin sa lahat ang pamamaraang ito ng paglilinang, at sa wakas ay nagawang labanan ng mga tao ang monster beasts. Mataimtim na sinabi ni Yang Kai. Salamat kay Sir at sa iba pang seniors na sa wakas ay nagawang linangin ng human race. Ang iyong mga kontribusyon ay dapat tandaan ng lahat. Nakangiting ikinaway ni Kang ang kanyang kamay. Ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa iyo ang lahat ng ito ay dahil sa paglipas ng mga taon, mahina akong nakadetect ng isang bagay. Paki-enlighten mo ako, Senior. Pagkatapos ng ilang sandali ng deliberasyon, nagpatuloy si Kang. Noon, nagmula kami sa iba't ibang great territories at universe worlds, ngunit natangay kami sa Great Cosmological Realm ng gumugulong na fog ng sabay-sabay. Ang mga krisis na aming hinarap ay tila mga pagsubok na susubok sa aming mga ugali. Sa huli, ang mga prutas na ibinigay sa amin ay tila mga gantimpala ng World Tree. Huminto siya sandali. Sa una, hindi namin masyadong binasa ito. Dahil nakakuha kami ng mas malalaking kapangyarihan, nagpasya kaming turuan ang iba pang mga tao kung paano gawin ang pareho upang kaming lahat ay magkaroon ng kapital upang makakuha ng isang footing sa malawak na universo. Nang maglaon, ginawa namin ang Primordial Heaven Source Grand Restriction at tinulong si Mo sa lugar na ito. Noon lamang kami nagkaroon ng panahon upang pag-isipan ang ilang mga isyu. Ang pagkakaroon ng World Tree ay tila may kinalaman sa buong 3,000 mundo. Upang maging tumpak, ang World Tree ay maaaring ang pinagmulan ng 3,000 worlds. Nagulat si Yang Kai. Ibig mong sabihin,
Ang 3,000 mundo ay salamin lamang ng kapangyarihan ng World Tree. Umiling si Kang. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. May dahilan kung bakit pinangalanan ang puno na World Tree at dapat may kinalaman ito sa 3,000 worlds. Ang 10 sa amin ay natangay sa Great Cosmological Realm at binigyan ng World Tree ang mga prutas, kaya pinapayagan kaming lumikha ng kompletong Marshall Dow System. Sa halip na sabihin na ito ang aming pagkakataon, ito ay mas katulad ng isang paraan na ginamit ng 3,000 mundo upang tulungan ang sarili nito. Tumulong sa sarili. Bamulong si Yang Kai. Ang ibig mong sabihin ay may sariling kamalayan ang 3,000 mundo. Siguro hindi isang kamalayan, o hindi bababa sa isa na mauunawaan natin. Isipin ito na may ilang mga tuntunin, na hindi natin naiintindihan. Paliwanag ni Kang. Noong oras na iyon, ang pakiramdam ni Mo ay kakagising lang, at nagsimulang kumalat ang Black Ink Strength sa Great Territories. Kung hahayaang walang hadlang, ang buong universo ay nasasakop na ng Black Ink Strength. Kaya naman, kinailangang pigilan ito ng isang tao. Kahit na hindi kami, may isa pang 10 na gagampanan ang papel na iyon. Mataimtim na tinitigan ni Kang si Yang Kai. Higit pa rito, maaaring mayroong higit sa isang pagtatangka upang tulungan ang sarili. Binigyan ka ng World Tree ng clone. Kung hindi ako nagkakamali, isa ka rin sa mga napili ng rules na ito. Dahil sa napagtanto na iyon, si Kang ay nagbigay ng labis na atensyon kay Yang Kai at nagpadala ng isang transmission sa kanya, na nagsasabi sa kanya na humingi ng kanlungan sa tabi niya kapag siya ay nahulog sa panganib. Dahil din sa pagkaunawang ito, sinabi ni Kang kay Yang Kai ang napakaraming bagay. Sa Late Ancient Era, si Kang at ang iba pang siyam ay isang paraan lamang na sinubukang gamitin ng mga panuntunan, para iligtas ang kanilang sarili. Ngayon, si Yang Kai ay maaaring ang parehong panuntunan, na trump card. Natarante si Yang Kai. Kahit na ang clone na nakuha niya sa Great Cosmological Realm ay kasunod na itinanam sa Star Boundary, hindi sinasadyang nakakuha siya ng isa pa upang kanlungan ang kanyang miniature universe sa ibang pagkakataon. Sa halip na isang malaking pagkakataon lamang ang lahat, mas naging makabuluhan ang haka-haka ni Kang. Isa rin ba si Yang Kai sa mga paraan na sinubukang iligtas ng hindi maarok na mga panuntunan, ang kanilang sarili?